Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahai itilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad sa buhay mong walang lakas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kaniyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kaniyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ng kaniyang mga alagad, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos
dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Noong isang linggo po ay atin namang ipinagdiwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos, ang banal na Santatlo. Sa ating pagninilay noong nakaraang linggo ay sinabi natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang banal na Santatlo ay ang nagkakaisang pag-ibig o yung tinatawag nating love in communion. Ngayon, palawakin natin ang ating pagninilay at pagkaunawa tungkol sa pag-ibig. Isa po sa kinakailangan ng pag-ibig ay ang presensya at pagsasama. Ang isang taong nagmamahal, nais niya laging kasama at kapiling ang kaniyang minamahal. Gagawin niya ang lahat para lang makasama ang kaniyang iniibig. Ayon nga kay Francisco Baltasar sa kaniyang obra na Florante at Laura, o pag-ibig na makapangyarihan, pag ikaw ay pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Minsan ay naririnig din natin ang mga pahayag na ito. Pati bituin ay aking susungkitin para ikaw lamang ay aking makasama at ako'y iyong mapansin. Therefore, love seeks the presence with the beloved. If there is a presence, love is maintained. Love grows. Love deepens. And love transcends between the lover and the beloved. Kaya naman, ang Diyos na pag-ibig, naghahanga din na makasama ang mga taong kaniyang minamahal. Ang Diyos na pag-ibig, hinahangad na makasama at makapiling lagi ang kaniyang bayang pinili, ang kaniyang bayang tinipon. Binibigyan ng Diyos ang kaniyang mga tao ng mga tanda ng kaniyang presensya. At ano ang tanda o simbolong ito? Ito ay walang iba kung hindi ang sakramento ng katawan at dugo ng kaniyang anak, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang kapistahan po ng katawan at dugo ni Kristo sa makatuwid ay isang pagdiriwang
ng tanda at sakramento ng pagpapanatili ng presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Kaya naman sa sinumang nagsisimba, nadadama natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sino mang nagsisimba, nadadama natin na ang Diyos hindi tayo iniiwan, na ang Diyos kasama natin sa anumang laban ng ating buhay. Kaya pwede bang pumalakpak ng malakas? Ang mga tao at bayang piniling nararamdaman ang presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Pinili ng Diyos ang katawan at dugo ng kaniyang anak bilang isang mabisang tanda at buhay na paalala ng kaniyang presensya. Sa paanong paraan? Ang katawan at dugo ni Kristo ay ang pinakadakilang palatandaan na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa katawan at dugo ni Jesus Nazareno, tayo ay natubos sa ating mga kasalanan at tayong lahat magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba't si Jesus mismo ang nagsabi at naghabilin? Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Para sa mga Griego, ang alaala hindi lamang pagbabalik sa nakaraan. Ang alaala, pagdadala sa kasalukuyan ng mga nangyari noong nakaraan. Kaya sa tuwing inaalala natin ang pagliligtas ni Kristo sa krus, patuloy at tunay na nagaganap ang kaligtasang ito sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia. Kaya naman, ang Eucharistia ay pagsasaganap ngayon ng sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Ito ay hindi lamang pag-alaala, ngunit ito ay pagsasangayon ng dakilang pag-ibig at bagong tipan ng dugo ni Kristo. Kaya nga sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, ang sanktuaryong ito ay ang nagiging makabagong kalbaryo. Ang altar ang nagiging krus. Ang tinapay at alak ang nagiging katawan at dugo ni Jesus. Ang pari nagsasabuhay muli ng kamatayan ni Jesus. Sa ganitong paraan, ramdam na ramdam natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ang Eucharistia ay ang siyang perpektong handog sa ating lahat, sapagkat dito ipinagkakaloob ni Hesukristo ng buong buo ang kaniyang sarili sa atin. Ngunit ito'y isa ring regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinihingi nito na tayo din maging regalong ganap sa ating kapwa at mga kapatid. Kaya nga bilang mga katawan ni Kristo, tayo rin bilang mga Kristiyanong komunidad ay dapat maging handa na mahati upang maibahagi din para sa iba, lalong-lalo na sa mga taong walang tinapay, sa mga nagugutom, sa mga dukha, at sa mga inaapi. Ang Eucharistia, kung gayon, ay hindi lamang dapat manatiling isang magandang pagdiriwang sa loob ng ating simbahan,
Sa halip, ang Eucharistia dapat mag-udyok sa atin na ibahagi ang tinapay ding ating natanggap sa mga nagugutom, ang ating pananampalataya sa mga taong hindi pa naniniwala, ang ating mga pag-asa sa mga taong nawalan na ng inspirasyon at motibasyon sa buhay. Ito po mga kapatid, ang hamon sa atin pagkatapos nating matanggap ang tunay na katawan at dugo ni Kristo. Huwag tayong matakot mahati upang maibahagi sa kapwa. Uulitin ko po, huwag po tayong matakot na mahati din upang maibahagi sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kapuspalad at nangangailangan. Huwag tayong matakot pagpira-pirasuhin alang-alang sa pag-ibig at pagkakawang gawa dahil sa pagbibigay at pag-alay ng ating mahal na poong Hesus Nazareno. Tayo natubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung walang pagbibigay at paghahati-hati sa Eucharistia, wala rin tayong tatamuhing kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang banal na Eucharistia ay masigit nating mauunawaan kung sa paglabas natin sa simbahang ito, kagaya ni Jesus Nazareno, handa rin tayong magbigay, mahati, at maibahagi ang sarili para sa ating kapwa at para sa ating mga minamahal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.